RA 9165 versus RA 6425. RA 9165 and RA 6425 are two different laws in the Philippines. RA 9165, or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. This law consolidated and amended previous laws related to dangerous drugs and substances. It provides stricter penalties for drug-related offenses, including life imprisonment for certain violations. It established the Philippine Drug Enforcement Agency, or PDEA, as the lead agency in the enforcement of the law. It also emphasized prevention, treatment, and rehabilitation programs for drug dependents. RA 9165 ay dalawang batas, and RA 6425, ito yung dalawang batas sa Pilipinas na humahawak sa isyu ng illegal na droga. Ang batas na ito ay nagpasimula ng mas maigpit na parusa para sa mga lumalabag sa paggamit ng illegal na droga. Kasama na dito ang panghabang buhay na pagkakakulong para sa mga taong lumalabag dito. At ang PDEA ang agency na itinatatag para sa pagpapatupad at paghawak sa mga droga na nalikom o nahuhuli na sa mga tao kasama na rito sa RA 9165. Ang paggawa ng mga programa para sa paggamot sa mga taong nalulong sa droga, ito ay tinatawag na rehabilitation. RA 6425, or the Dangerous Drugs Act of 1972, this was the primary law governing dangerous drugs in the Philippines before the enactment of RA 9165. It defined and classified dangerous drugs and provided penalties for various drug-related offenses. The penalties were generally less severe compared to RA 9165. It did not have provisions for the creation of a dedicated agency like the PDEA. Ito ang batas na namamahala sa mga illegal na droga sa Pilipinas bago ang enactment of RA 9165. Ito din ang nagbibigay parusa para sa mga lumalabag sa illegal na droga. Ang mga parusa ay hindi masyadong matindi, hindi ito katulad sa RA 9165. Section 5. Fines and penalties under Section 5. Sale, trading, administration, dispensation, delivery, distribution, and transportation of dangerous drugs. Para sa small quantities, less than 5 grams of opium, morphine, heroin, cocaine, or methamphetamine hydrochloride. Ang penalty niya is panghabang buhay na pagkakakulong at ang multa ay 500,000 to 10 million. Para sa larger quantities naman, the penalty is life imprisonment and the fine ranging from 10 million to 500 million. Sale, trading, administration, dispensation, delivery, distribution, and transportation of controlled precursors and essential chemicals. Yung penalty niya is makukulong siya ng 12 years and 1 day to 20 years at magbabayad siya ng 100,000 to 500,000. Importation of dangerous drugs or controlled precursors and essential chemicals. Ang penalty niya is life imprisonment and magbabayad siya ng 500,000 to 10 million. Manufacture of dangerous drugs. The penalty is life imprisonment at ang ibabayad niyang halaga ay 500,000 to 10 million. Section 11. Possession of dangerous drugs. Possession of dangerous drugs if the quantity involved is less than the prescribed weight and regardless of the degree of purity. Ang parusa ng pagkakakulong ay 12 years and 1 day to 20 years at may multa ng 300,000 to 400,000 pesos. Possession of equipment paraphernalia for dangerous drugs. Ang parusa ng pagkakakulong ay 6 months and 1 day to 4 years at ang multa ay 10,000 to 50,000. Possession of dangerous drugs during parties, social gatherings, or meetings. The maximum penalties provided for a Section 11 shall be imposed in every case. Ito yung katulad sa sinabi ni Ma'am na
yung sa may bar, sa mga parties, ganun. Section 15. Use of dangerous drugs. Use of dangerous drugs. Para sa first offense, ang parusa ay dadalhin siya sa rehabilitation sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon at may multa na 10,000 hanggang 200,000. Para sa second offense, ang parusa ay pagkakakulong ng 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon at may multa mula 50,000 hanggang 200,000. Para sa third offense, ang parusa ay pagkakakulong ng 12 years and 1 day at may multa mula 100,000 to 500 pesos. Use of drugs during parties, social gatherings, or meetings. The maximum penalties provided for in Section 15 shall be imposed in every case. Exemption. The law exempts for punishment those who voluntarily submit themselves for treatment and rehabilitation. Those who are found to be drug users during the execution of a search warrant of during lawful arrest and admission may be exempted from punishment if they voluntarily submit themselves for treatment and rehabilitation. Ang mga taong kusang sumuko ay dadalhin sa rehabilitation at hindi sila makukulong. RA 10640 versus RA 9165. RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. This law governs the policies and regulations related to the legal use of dangerous drugs in the Philippines. It defines the different offenses related to the illegal manufacture, distribution, sale, and use of dangerous drugs. It outlines the penalties and sanctions for these offenses, including imprisonment and fines. It also covers the treatment and rehabilitation of drug dependents. Ang batas na ito ay nagpasimula ng mas mahigpit na parusa para sa mga lumalabag sa batas at sa mga taong gumagamit ng illegal na droga. Kasama na dito ang panghabang buhay na pagkakakulong para sa mga taong nag-commit ng gantong crime or nakagamit ng drugs. Ang PDEA ang agency na itinatatag para sa pagpapatupad at paghawak sa mga droga na nanilikom o nahuhuli sa mga taong sangkot sa droga. Ang paggawa ng mga program para sa paggamot sa mga taong nalulong sa droga, ito ay tinatawag na rehabilitation. RA 10640, ang institutionalization of the Barangay Drug Clearing Program Act of 2014 ay nakapokus sa pag-institutionalize ng community-based program na nagpaplanong linisin ang mga barangay na may kaugnayan sa droga at magbigay ng suporta para sa rehabilitation. Ang batas na ito ay nag-uutos sa paggawa ng Barangay Anti-Drug Based Abuse Councils or tinatawag na BADACs sa bawat barangay upang manguna sa pagpapatupad ng program para mabawasan ang mga gumagamit ng illegal na droga.